Nice! Oh, grabe! Sir, nagtapon ka pa ng Invi. Mayabang ka rin eh, no? Mayabang ka rin, C5. May pagkamayabang ka din. Pares kayo mayabang ni Strong. Okay, ang magkalaban ngayong gabi ay PHT Esports versus Lux Eterna. Ito yung second match natin. Players dito ng PHT Esports ay si Tep Gaming, si C5, Limial, si Strong, and si Sinigang. Dito naman sa Lux Eterna, si Konig Hugo or Yugo, si Air Loser, si Amir, si Nefe, and si Big Bingo. Good luck both teams. Ito ay Placebo Cup. Anong bansa kalaban, boss? Ang Lux Eterna ay Germany. Dutch. Placebo Cup. 1,500 USD yung prize pool. Okay, good luck kay Sinigang. First attacker dito ng PHT. Si Sinigang, meron siya ditong lava. Ano to? Okay, ganun pa rin. RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Pero meron siyang dalang Lava Hound. Uy, naalala ko yung ganitong strat way back Town Hall 17. Ginagamit yung Lava Hound para ma-pull yung poison sa Poison Spell Tower. So yun yung purpose nito, malamang. Yung Lava Hound niya dito sa kanyang army camp. Okay, si RC dito ay naka-Haste Vial Electro Boots. Si King ay Spiky Ball, Snake Bracelet. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Eternal Tomb Rage Gem. Uy, Tornado Trap activated. May isang Invi pa siya dito. Kukunin niya pa ba yung... Hindi naabutin eh. Recall out. Eh, sayang. Hindi pa na-hit ng isa. Okay, tatapusin niya ng isang rocket balloon. Problem solved. Nice. Nakapagpapa doon isang Seeking Air Mine. Partial CC pool. Archers pa lang yung lumabas dito. Ito na yung kanyang mga Root Riders. Valkyries. So malamang dito yung Lava Hound. Ayun na nga. Okay. Ipupull ng Lava Hound yung Poison Spell. So by the time na nandito na yung mga Root Riders, Valkyries niya, wala na. Kumbaga, pa-end na yung duration ng Poison. Okay, meron siyang Eternal Tomb dito Kaya lang iikot dito yung troops niya. Ano kaya plano sa Town Hall part? Troop launcher yung gamit niyang siege machine. Okay, nandito na si King sa may bandang upper part para mag-cut or mag-counter funnel. Uy, ginamit. In-overgrowth niya. Instead, yung middle part dito, including Town Hall. Yung Guardian dito ay nangungulit. Pero ito, nakikita na ata ng mga kanyang troops. Meron pa siya ditong free spell, invis spell, and totem spell. Okay. Nice! Grabe, sakto! Tansyado talaga ni Sinigang dito kung saan pupunta yung mga troops niya. So, sakto after nung overgrowth dito, nandito na lahat ng mga remaining troops niya. And then, nag-pop siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Last free spell, ginamit niya dito sa Defending Queen, multi-IT. Nakuha na rin dito yung Revenge Tower. Meron pa siyang totem spell dito. 52 seconds remaining. Defending MP, binabanatan ng clone ng Queen. Wasak na naman ata to, sir. Wasak na naman to. Taas ng hit rate ni Stephen. Taas ng hit rate ni Stephen ngayon. Parang siya yung highest hit rate player ng PHT ngayon. Si Sinigang. No doubt. No doubt. Si Sinigang ang highest hit rate player ng PHT Esport as of the moment. Beautiful attack using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash kay Sinigang. First 3 star of the match. Basag agad ng base dito ng Lux Eterna. Grabe yun. Ganda. Beautiful attack. Well executed. Nice plan. Streamer ba yung mga PHT member mo, bossing? Si Strong ang nag-i-stream. Si Strong ang nag-i-stream. Okay. First attacker dito ng Lux Eterna si Yugo. Konig Yugo. Good luck. Meron siya ditong Zap Thrower Smash. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet with Phoenix. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Fireball. Uy! Fireball Thrower Smash pala to. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Fireball Zap Thrower Smash. Okay. Triple Invis. Fireball sa Multi-Arch Tower. Wow. Beautiful start para kay Yugo. And meron pa siya ditong dalawang quick spell. Para saan yun? Okay. Para sa Zap Light. Wow. Wow. Napakaganda. Beautiful start para kay Yugo dito. Fireball and Zap Quick. Grabe yung value na kuha. Halos majority ng mga major defenses dito sa base ni C5 ay nabasag na agad. Eto na yung mga throwers niya. Ang laki na nakuha. Revenge Tower, both Fire Speeders, Rage Spell Tower,
Multi-ITs, ano pa yun? Ito yung bandang gitna, multi-arch tower. Ang ganda, basta ang ganda. Bomb Hive. Good start. Kaya lang, ang downside nito, meron na lang siyang isang spell support. Meron na lang siyang revive spell dito. So, tignan natin kung kakayanin ba ng mga throwers niya with heroes. Yung mga remaining defenses dito sa base ni C5. Troop launcher sa may right side, and then sa opposite side naman dito sa left side si King and Queen. Okay, with Furnace. Okay. And then si Dragon Duke sa may bandang taas. Zoom out natin. Okay, nagpop na siya dito ng Giant Gauntlet kay King. So matatapos naman yung duration ng Giant Gauntlet dito dahil naka-Phoenix yung kanyang Barbarian King. Gumamit na rin siya ng Stun Blaster kay Dragon Duke. And yung mga throwers niya dito, teka lang, medyo nauubos ata. Namatay yung kanyang Grand Warden dito. Nako. Teka lang, pero may revive spell siya. Namatay yung Grand Warden niya, nawalan siya dito ng Rage Aura sa mga throwers. Namatay na rin yung mga healers dito. Nagpop na siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. And Baby Dragon yung kumukuha ng Town Hall part. Meron pa siya dito ng revive spell. Kaya lang wala na, naubos na lahat dito yung mga major troops niya and heroes niya. So makukuha naman niya dito yung Town Hall dahil may Baby Dragon doon, pero hindi na magiging enough. Kahit sino man yung buhayin niya dito. Eto na si Dragon Duke para mag-secure ng additional percentage. So, nice try lang para kay Konig Hugo. Nice defense pa rin para kay C5. Gusmav says Daddy Snorlax, sino yung Limiel boss? Sino yung Limiel boss? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Baka ano nila? Anong tawag dito? Secret player, boss. Wasak ang Loxerta. Best hero skin sa Dragon Scale on your opinion, boss. Yung Warden ata. Ang ganda ng Warden eh. Yung Warden. Saan mabibili yung t-shirt mo, boss Ken? Wala, hindi pa naman ako nagbebenta ng shirt. Matagal ko na pinaprint to. Ako lang, pinaprint ko lang yung logo ko. Boss Ken, PHT Chucky yung sa Kupal guys. Sa PHT Esports din ba sila? Hindi po, magkaiba. Guys, baka nako-confuse kayo kung bakit kasi puro PHT yung IGN namin. Kahit yung account ko, PHT Kenji, PHT Chucky, PHT 7up, PHT Sir Uni. Kasi po, kami po yung unang team na binigyan ng sponsorship ng Philippine team. Kami yung unang team na under ng sponsorship way back, kailan ba? Last year? Last year. Kaya lang, after nung maban kami sa competitive sa Worlds, naban yung mga accounts namin, di na kayo makakapag-compete ng qualifiers. Nawala na rin yung sponsorship namin. So, after a few months, nag-decide ulit yung Philippine team na mag-sponsor ng another team. And sila, eto naman, sila yung kinuha. Sila Limiel, si Strong, si C5, si Tep. So, ayun, baka nakakonfuse kasi kayo. Kung bakit pare-pares yung IGNs namin. So, ang dahilan kung bakit hindi kami nagpapalit ng IGN, ang mahal sa gems. Sayang yung gems. Yung iba sa amin, nasa 3,000 plus na yung kailangan na gems para magpalit ng IGN. Kaya hindi kami nakakapagpalit ng IGN. Bakit na ban? Hindi clean yung account. Hindi clean yung account. Ako, nun, time na yon last year, nanghiram kasi ako ng isang account sa member ko, Clanworthy. Tapos na-detect. Yung pinaka-main account ko, clean yun. Kumbaga akin talaga yun. Ang naging problema, yung hiniram kong account sa tropa, yun yung na-detect ng system ni Supercell. Yun yung nag-cause ng pagkaban nung main account ko. Sa competitive match, sa tournament lang. Ban lang yung account ko sa mga sa Worlds. Ng isang taon. Pero hindi na ban technically yung account ko. Ban talaga naglaho na delete. Hindi guys. Hindi lang ako pwede mag-compete sa any tournaments na associated ni Supercell ng isang taon. Yung main account ko. Okay, si Limiel dito ay hindi na natin na shoutcast, pero mukhang unti-unti na naubos ang troops niya dito. Nagpop siya dito ng Stun Blaster sa may right side. Meron pa siya mga spell support dito. Overgrowth spell ginamit sa may bandang Revenge Tower. Si Warden Boy pa dito. Actually, marami pa yung throwers dito. Multiple air bombs. Meron pa ring healers dito. Nag-activate na yung Phoenix dito ni Dragon Duke. May revive spell pa siya. Teka lang. May chance pa ata to. Okay, ginamit niya yung revive spell kay Dragon Duke. Kaya lang merong Phoenix dito. Okay, ganun pala siya. Or dahil may booger.
Hindi nakaka-activate yung rage dito ng ng Dragon Duke. Kasi may kasamang boogers. Okay, makukuha naman natin ng throwers dito yung Revenge Tower. Meron pa siyang isang skeleton spell na pwedeng gamitin sa back-end. Kaya lang binabanatan ng scatter shot yung Warden dito. 41 seconds remaining. Boy pa yung Dragon Duke. Mukhang makakadepensa tong base ni Big Bingo. Meron pa kasing defending king dito eh. And ilang throwers na lang to. Parang 2 piraso na lang ata. Nice try lang para kay Limiel. Bakit na ban? Yun nga, piloting ng account. Piloting ng account. Sharing of account. Yun yung cause. Pag ikaw ay sumali sa, nag-compete ka sa, teka lang! Wasak ata! Akala ko sablay. Legit, akala ko sablay. Distracted kasi ako, nag-explain kasi ako eh. Sorry. Kinulang ng 1 second, sayang isang tira. Gaganunin na ni Warden eh. Pabatuhin na ng magic eh. Di pa pinaabot. Akala ko ubusin na ng defending BK yan saka ng multi-IT eh. Kasi taas 2 throwers na lang yung natitira. Matanda na kasi si Warden. Okay, next attacker dito from Lux Eterna ay si Amir. Good luck. Meron siya ditong RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster. Si King Snake Bracelet Spiky Ball. Si Warden ay naka Eternal Tomb Rage Gem. And then si RC ay Electro Boots Rocket Spear. Good luck. Oy, maraming salamat sa gifts, Miss Lucky. O bebe. Sige boss, tapusin mo explain mo. Ano pa i-explain ko? Yun na. Kaya ako na competitive ban dahil sa sharing of account, piloting of account. Nadamay yung clean account ko. Pero hindi ako naban. Hindi ako naban na totally na suspend yung account. Suspended lang yung account ko. Ibig sabihin, yung pagkaka-competitive ban sa akin, bawal lang akong sumali or mag-compete sa mga tournaments na associated or affiliated si Clash of Clans. Gets? Pag ginawa ko yon, sumali ako na nakasuspend yung account ko, pwedeng maban totally yung account ko kapag na-detect. Ganun siya. Yung PhD Kenji ko, yun yung main account ko. Ban lang siya, competitive ban, pero hindi ban as in ban na hindi mo magagamit yung account. Bawal lang ako mag-register or sumali sa mga tournaments na affiliated si Clash of Clans. Okay, eto na yung kanyang mga Root Riders. Yung Dragon Duke dito ay nagpop na agad ng Stun Blaster sa may Town Hall Park. Multiple rocket balloons na nagsisilbing Coco Balloons. Partial CC Pool, Lava Hound, and Furnace. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Si King ay nasa may bandang upper left side para mag-counter funnel. Si Dragon Duke ang kumukuha ng Town Hall dito. Meron pa siyang Rocket Spear kay RC and Spiky Ball kay King. Overgrowth Spell, ginamit siya sa may Zinmi says, kailan maanban yun ya? Tower. Kailan maamban yun na? 1 year, July. Okay, boy pa dito lahat ng heroes niya. Si King low health na, nagpop na rin siya ng Spiky Ball. Yung Dragon Duke dito ay medyo safe pa naman, nagre-regenerate pa rin siya. Healthy pa dito yung kanyang RC, yung Warden, okay, full health pa. Meron na lang siya isang free spell dito at meron pang Rocket Spear si Amir dito. And free spell, teka lang, looking good to para kay Amir. Meron siyang free spell dito na pwede niyang gamitin dito sa last set of defenses. Boy pa yung Dragon Duke dito. Okay, nagpop na siya ng Rocket Spear kay RC. Teka lang, close to. Meron pang Super Wizard Tower kasi yan. Merong air defense na pwedeng bumasag dito sa kanyang Dragon Duke pero distracted sa mga boogers. Makukuha pa ng Dragon Duke dito yung Multi-Arch Tower. Mas snipe pa ni RC yung air defense. Wasak ang base dito ni Tep Gaming. Wow. Beautiful attack from Amir. Using RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Hindi nakadepensa yung base ni Tep dito. Nice hit. Galing. Husay. Nice attack from Amir. Paano pag nagpalit ng cellphone, boss? Okay lang yun. Basta account mo. Sa'yo mismo, ikaw nag-create from Town Hall 1. Ikaw nag-register. Okay, next attacker dito ay si Tep Gaming. Good luck. Defender dito si Amir. Si Tep ay meron ditong, okay, nagpalit siya ng troops composition ha. Instead na Zap Thrower Smash, ang gamit niya dito ay RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Okay. Konting puyat pa, hawig mo na si Boss LA. Sino nga yung Pinoy na may creator code? Si Boss LA and si Jun Gaming. Dalawa pa lang silang merong creator code ni
Supercell as of the moment. Dati dalawa din, si Bruce TV saka si Boss LA. Kaya lang nawala si Bruce TV. So ang natira ay si Boss LA, and then nagkaroon ng creator code si Jun Gaming last year. So dalawa na silang merong creator code ngayon. Gumamit siya dito ng extra invis spell para ma-redirect yung RC sa may monolith. Nice. Meron pa siyang isang invis spell dito. Si RC ay naka-rocket spear. Nice. May snipe niya pa dito yung monolith and builder hat. Recall out! Nice. Okay. Ganda. Nakabato pa dito yung poison spell tower. Baby Dragon para mag-clear ng mga extra buildings sa may left side. Malamang sa town na lang entry dito ni Tep. Hindi. Wow! Opposite side ng town na lang approach niya dito. Okay. Good luck. Si King ay naka-stick horse giant gauntlet with angry jelly. Si Queen ay magic mirror action figure Diggy, and then si Warden ay Eternal Tomb Rage Gem. Si RC ay yun nga, meron rocket spear. Good luck. Sa opposite side, nag-drop dito ng troops si Tep. Okay, ito yung kanyang RC. Recall back si King dito. Ay, maganda yung ginagawa. Nagka-counter funnel sa may bandang upper right side. Kasama niya yung Queen. And the rest ng kanyang Root Riders and Valkyries nandito sa may bandang gina. Teka lang, multiple headhunters yung nakita ko. Ano nangyari? Nakasurvive ba si Warden? Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. And si RC ay nasaan na? Nagpop na rin pala siya ng Rocket Spear kay RC. Si Queen nasa labas. Overgrowth spell. Ginamit niya dito sa may left side Fire Speeder. Okay. Hanggat boy dito yung mga healers ni Tet Gaming ay may magandang mangyayari dito dahil nakapagbigay pa ng mga sustain sa kanyang troops and heroes. Si Queen ay nasa may bandang taas pa rin. Meron pa siya ditong skeleton spell na pwedeng gamitin pang distract sa may back-end defenses. Kaya lang, teka lang. Hindi ko sure kung makukuha yung Town Hall dito. Hindi abot 1, 2, 3. Teka lang, may Root Riders kasi and baka mamaya sa labas pa pumunta yung Queen dito. Okay, Ice Golem. Meron pa siya ditong Rocket Balloons and Super Barbarians. Ayun, nabasag naman yung wall dito. Magkakaroon ng access yung Queen. And then, nagpop siya dito ng Magic Mirror action figure. Namatay yung Warden. Nawalan siya ng Rage Aura. Tignan natin. Close to. Distracted pa dito yung Queen niya dahil doon sa defending Guardian and MP. Nice. Nakuha naman niya yung MP dito. 25 seconds remaining. Makukuha niya yung Town Hall. Kaya lang masakit pa itong mga natitira. May Scatter Shot pa. May defending Dragon Duke. Super Wizard Tower. At mukhang kakapusin si Tep Gaming dito. Sayang. Nice try lang. Taas pa rin na nakuha niyang percentage, 92. NT lang, NT. Na-snipe yung healer. Naubos yung mga healer, sayang, no? Sayang. High risk, high reward. Yun nga yung maganda eh, di ba? Kasi minsan pagka doon ka nag-approach sa may Town Hall part, by the time na nandun ka na papunta sa may back end, hindi na enough yung firepower ng ng troops mo eh. So talaga minsan may ganong attack na kailangan mo siyang i-risk. Doon sa kabila ka talaga doon talaga sa kabila yung pasok. And good thing naabot naman ni Tep yung Town Hall part. Yung nga lang, kinapos lang siya sa may bandang dulo. Kasi nga, masakit pa yung mga remaining defenses eh. Pero nice percentage pa rin. Mataas pa rin yun. Nice. NT, nice percentage. Oo nga, good luck. Next attacker dito sa Lux Eterna ay si Air Loser. Good luck. Mass Throwers and Mass Totem Spells. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet with Phoenix, and then si Queen Magic Mirror action figure with Unicorn. Si Warden ay Fireball Rage Gem. Si Dragon Duke, Fire Heart, Sun Blaster. Okay. Naka-Fireball pala siya. Okay, nagulat ako doon. Simple fireball lang para mag-form ng funnel. And good patting para sa kanyang throwers. Okay, sa may left side, ang entry niya dito. Fireball thrower smash. Totem spell invested, and then log launcher yung gamit ng siege machine. Okay, nagpop na agad siya dito ng ability ni Queen. And si King ay nagpop na rin ng giant gauntlet sa may bandang taas para mag-cut ng buildings. Oy! Yung warden niya dito, hindi niya napansin. Nategi agad. Okay, problem solved. Gumamit siya dito ng revive spell para mabuhay si Warden. Meron pa siyang isang revive spell dito. Dalawa pala yung baon niya. Wow, Boy Scout. Si Air Loser dito. Nag-activate na yung Phoenix ng King dito. Si Queen ay nategi na rin. Naku, si Warden na lang yung throwers na natitira dito. And si Dragon Duke nasa may bandang baba. And meron na lang siyang isang... Hindi, actually, marami pa siyang spell support. Rage spell, 2 totem, and 1 revive spell. Tignan natin. Kaya lang yung Warden niya dito, ay, nice timing. Kaya lang, pinatay pa rin si Warden ng mga lava pops. Di niya na makakadepensa yung base ni Strong dito. So, matetegi na rin dito yung kanyang Dragon Duke after ng totem spell. And meron pa siyang revive spell and rage spell dito. Alam, multiple air bombs. May 3 healers pa natitira. Okay, ginamit niya yung last rage spell sa mga remaining throwers. And revive spell sa Dragon Duke.
Kaya lang, nauubos na dito yung aray ko. Nandun lahat ng air traps dito ni Strong sa may bandang gitna. So, mawawala na ng sustain dito yung mga throwers niya. Isang pirasong healer na lang yung natitira at mamamatay na rin si Dragon Duke. Nice defense from Strong and nice try lang para kay Earl Loser. Di sila nagpapalit ng base. Pag kasi nakakadepensa pa rin yung base, guys. Let's say, out of 10 attacks, mga 8 beses or 7 beses nakakadepensa yon. Di mo naman kailangan palitan agad. Shoutout Benchy Bryant. Sabi niya, Yuhu. Panalo na PH dyan. Nice def. Boss, ano magandang pang attack sa Town Hall 15? Punta ka sa YT channel ko, boss. Nakikita mo tong scroll text na gumagapang dyan. Nandun, meron akong Town Hall 15 attack strategy sa playlist. Happy streaming, Joshua Garcia. Oy, shoutout sa'yo, boss Rainsel. Dati tanghali ka nagla-live ng monthly qualifiers, yung nagtuturo na ka. Okay, as of the moment, lamang dito ang PHT Esports ng almost 5%. Hindi, 5%. 5.4. Okay. Next attacker dito ay si Strong. Good luck. Uy, Guzmav says Winnie always watching your stream from Macau, sir. Fireball Super Witch ang baon dito ni Strong. Grabe. Uy, shoutout sa'yo. Bossing kay Winnie. Shoutout Winnie from Macau. Okay. Nag-start siya dito ng Invi and then Fireball. Double quick. Nice. Fireball Super Witches ang dala dito ni Strong. Tignan nga natin. Kaya lang, binabanatan siya dito ng Archer Tower. Okay, problem solved. Pupunta ba? Naku, teka lang. Okay. Okay, problems. Muntikan na. Pupunta sa baba yung kanya Super Witch. Yung isang pirasong Super Witch pupunta sa ilalim. Pero buti, meron siyang extra invi dito para ma-redirect yung pathing. Okay, nice. Ito na yung kanya Super Wall Breaker. Ito na yung mga Super Witches with Big Boys. Kulit yung pangalan ng malaking skeleton ng Super Witch na Big Boy. Boy ba yan? Bungo yan eh. Dapat ano yan, big skeleton. Okay, it's Dragon Duke ang nandito sa may Town Hall Park and si King ay nasa may bandang left side with Stick Horse and Giant Gauntlet. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure, Ward and Fireball Rage Gem, and si Dragon Duke ay naka Stun Blaster Fireheart. Okay, nice. Wala siyang jump spell dito. So mano-mano yung pagbasag ng walls dito. Sige nga. Uy, ang ganda ng rocket balloon. Coco rocket balloon. May mga multiple air traps doon. Kaya lang, namatay na yung Dragon Duke niya dito. Si Barbarian King ay namatay na. Si Dragon Duke, buhay pa, kinain lahat ng air bombs. Nice! Nagsilbing parang Coco Duke. Naging Coco Duke. Okay, buhay pa dito yung kanyang mga Super Witches. Buhay pa yung mga healers. So, magkakaroon pa ng magandang sustain to. At napakarami pang spell support dito ni Strong. Hindi niya pala kailangan ng jump spell dito, so nagbasag ng mano-mano yung mga Super Witches niya dito kasama yung mga big boys. Si Dragon Duke ay matetegi na pero meron pa siya dito revive spell. Actually, looking good to para kay Strong, pero masakit yung back-end defenses dito sa base ni Earl Loser. Ang sakit nito, Monolith, Multigear. Tignan natin. Buhay pa dito yung kanyang Dragon Duke sa may left side at nagre-regenerate dahil sa Fireheart. Si Queen dito, buhay pa rin. May mga Super Witches pa dito, 3 piraso pa yung Super Witches niya. Okay, Rage Spell, ginamit na. Nabasag na yung wall dito. Ang daming spell support ni Strong dito. Tignan natin kung paano niya gagamitin lahat to. Okay, sinasalo ng mga big boys dito yung multi-gear. Andito na yung mga Super Witches. Full health. Beautiful free spell sa defending MP, Monolith, and multi-gear. Meron pa siyang revive spell dito. Indispel, Totem Spell. Wasak, boss! Wasak, hindi natin ma-jinx yan. Marami pa siyang spell support dito. May revive spell pa. Wow, beautiful attack from PHT Strong using Fireball Super Witch. Nice! Oh, grabe! Sir, nagtapon ka pa ng Invi. Mayabang ka rin eh, no? Tinapunan ng Invi. Dinisrespect. Tinapunan ng Invi, loko. Nice hit from PHT Strong using Fireball Super Witch. Grabe, parang si Strong pa lang nakita ko naka 3-star ng Fireball Super Witch. Si Strong pa lang ang nakaka 3-star ng Fireball Super Witch ngayon sa mga tournament. Wala tayong iba nakita. Grabe yun, sir. Well executed. Immortal Super Duke. Ang ganda ng value ng Dragon Duke, no? Hindi niya na kinailangan ng revive spell doon. Na-clear lahat ng Dragon Duke yung halos yung left side ng base. Tignan natin dito. Ang 4th attacker ng Lux Eterna. So as of the moment lamang dito ang PHT Esports kasi nga naka 3-star sila. So if ever naman maka 3-star dito ang Lux Eterna, didikit pa rin sila dito. So kailangan nila mag-secure dito ng another 3-star para dumikit sa PHT Esports. Good luck kay Nefe. Meron siya dito ang Fireball din ba to?
Hindi. Warden Walk Thrower Smash. Si Warden ay naka-life gem, rage gem. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si King ay Snake Bracelet, Spiky Ball. And Dragon Duke, Fireheart, and Stun Blaster. Good luck. Pwersado silang tumrest dito kasi nga nakatres si Strong eh. Totoo ba yun na kumikita sila mig ng 20 to 30k sa trophy push, boss? Legit yan, legit yan. Okay, ito na yung Mass Throwers. Sa may baba, ang entry niya dito, papuntang Town Hall. Guzmav says Okay. shoutout sa mga tap-tappers ism all, Adriel at Jay. Shoutout. Shoutout sa mga top-tappers. Okay, medyo mabagal yung throwers niya dito. Andito na si King and Queen sa may bandang baba with skeleton spell. Nadi-distract dito yung Warden. Pinapapak ng archers. Grabe, aray. Sir, ano yung pinapak ng archers yung Warden niya? O may isang headhunter na nakalusot doon? Hindi ko napansin. Ang bilis na. Ayun na naman. Grabe! Grabe, sobrang malas ni Nefe. Meron pa siyang isang revive spell dito. Grabe, sobrang malas. Gagi. Sorry, natawa ako. Hindi ko napigilan kasi nga sobrang malas na nangyari. Pinapak ng archers yung Warden niya, tapos ginamitan niya ng revive spell. Binanata na naman ng archers, tapos tinamaan pa ng monolith. Nategi na naman. 2 says report bias. Sorry. Sorry. Pa, kalma lang kayo. Hindi ko napigilan pumitik. Sorry. Ulitin nga natin. Feeling ko merong isang headhunter doon na nakalusot eh. Kasi na-burst yung HP ng Warden eh. Na-burst eh. Although maraming archers to, hindi mababurst ng ganun kabilis yung hit points ng Warden. Nice try lang para kay Nefe. Sayang. Grabe yun, sir. Sayang, empty lang. Respeto, kuis. Kaya nga, hindi. Natawa lang ako kasi nga 2 beses kasi nategi. Binuhay niya ng 2 beses. Nategi din ng 2 beses. Minalas lang talaga siya. Bomb Hive, I think. Tignan nga natin. Sa Bomb Hive din, boss. Sige, tignan natin. Check natin. Nice try lang para kay Nefe and nice defense para kay Sinigang. Mukhang Bomb Hive mo. Kakabuhay niya lang kasi. Kaya ako natawa. Kakabuhay niya lang ng ginamitan niya ng revive spell. Sabi na tegi agad. Bomb Hive nga. Bomb Hive and Art nga. Tapos ni-revive spell niya. Okay, binuhay niya. Binanatan ulit ng mga another set ng archers tapos ng monolith. Ito. Pinabanatan din ng guardian saka ng monolith. Tapos yung archers. Ayun. Sayang. Minalas si tropa. Nice try lang. Okay, eto na. Si C5. Last attire ng PHT Esports. Good luck. Wow. Magpapasikat din si C5. Magpapasikat din siya. Meron siya ditong Super Bowler Smash. Sige nga, sir. Hindi siya papayag na si Strong lang daw ang bida. Hindi siya papayag na si Sinigang at si Strong ang bida ngayong gabi. Eto si C5. Meron siyang dalang Super Bowlers. Si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Eternal Tomb, Rage Gem. And si Dragon Duke ay naka-Fireheart, Stun Blaster. Good luck. Super Bowlers. Super Bowla. Grabe, level 22 na agad yung Dragon Duke niya, no? Ni Nefe. Bibilis naman magpa-level nito ng Dragon Duke. Okay, successful dito yung Super Wall Breaker. Eto na, pinun niya si Warden dito. So, eto yung Ice Golem, Queen, Super Bowlers, Coco Balloon. Maganda yung bali ng Flame Finger dito sa may sa may ilalim.
And si Dragon Duke para mag-counter funnel sa may bandang 12 o'clock. Eto na si Barbarian King. Nag-pop agad siya dito ng Eternal Tomb. Bakit? Binabanatan pala ng Dragon Duke yung kanyang Grand Warden. So nag-activate agad yung kanyang, na-force yung Eternal Tomb niya doon. Okay, gumamit na rin siya dito ng Earthquake Boot, Spikey Ball kay King. Nag-pop na rin siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Good thing buhay pa dito lahat ng throwers niya. Okay, another rage spell. Uy, grabe, multiple air bombs. Okay, nakaligtas pa dito yung kanyang mga healers. King dito ay nategi na, nag-activate na yung Phoenix. Marami pa siyang spell support dito. Si Queen ay meron pang ability. Yung healers niya dito, buhay pa. Kaya lang nasa labas pala yung kanyang Archer Queen. Nasa may bandang taas. Okay, gumamit siya dito ng revive spell kay Dragon Duke. Last rage spell, ginamit niya na dito sa mga super bowlers. Buhay pa yung healers dito. Nice, yung Flame Flinger ay meron pa. Buhay pa dito sa may right side. Meron pa siyang dalawang totem spell dito na natitira. Meron pang ability si Queen. Teka, mukhang wasak to, sir. May spell support eh. And merong Queen's ability. Totem spell, invis spell, free spell. Meron pang super bowlers. May laman pang super minions sa ata yung kanyang Flame Flinger dito. Buhay pa yung Dragon Duke. Pinabanatan ng Monolith. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Okay, eto na yung mga super bowlers, super minions. Umiikot pa yung action figure, 33 seconds remaining. May defending heroes pa dito, pero tignan natin, may defending king, may bouncer pa. Eto yung mga super minions, si Tatang nategi na rin. Teka lang, bakit biglang... Wasak nga. Wow. Tuses Mayabang grabe ka rin. Enmen sa swag spell. Mayabang ka rin, C5. May pagkamayabang ka din. Pares kayo mayabang ni Strong. Grabe! What a beautiful attack from C5 using Super Bowler Smash. Mau. Medyo nag-ano pa ako dun sa bandang dulo kasi namatay yung Dragon Duke niya. Hindi niya na ininvestan ng spells. Tapos parang kakapusin pa. Nauubos pa unti-unti. Namatay yung Warden. Namatay yung action figure. Unti-unti pa nauubos. Akala ko pa magi-jinx. Kahit mga 3-star dito, yung last attacker ng Lux Eterna ay wala na silang pag-asang manalo sa PHT Esports. Grabe. Nagpaulan ng 3-star attacks dito ang PHT Esports. 3 3-star attacks galing kay Sinigang, kay Strong, and kay C5. Mga palo. Si Sinigang, ang taas talaga ng hit rate eh. Master na master niya talaga yung Root Rider strat. Si Strong, bumanat ng Fireball Witch. Akala ko siya na yung bida ngayong gabi. Kaya lang si C5, hindi basta-basta pumayag. Sabi niya, haharangan ko ang liwanag mo, Strong. Hindi ka pwedeng bida ngayong gabi. Andito ako, tatabunan ko yung ginawa mo. Ayun. Niyabangan pa. Yung isang mayabang, dalawang mayabang, nagyabangan. Ayun. Ang ganda. Taas pa ng distraction, boss. Oh, wala nang pag-asa ang Lex na dito. Kahit maka 3-star si Big Bingo. Pero anyways, good luck pa rin sa kanya. Meron siya ditong Fireball Thrower Smash. Okay. Si RC ay naka-Rocket Spear, Seeking Shield with Phoenix. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure with Frosty. Si Warden ay Fireball Rage Gem. Okay, 2 Invis and then Fireball sa may Rage Spell Tower. Nice. Uy, buti na lang. Sakto yung bitaw niya ng Fireball bago nag-pop up yung Tesla dito sa may left side. Nice. Beautiful start. Para kay Bingo. Si Dragon Duke dito ay naka-Fire Heart Stun Blaster. Ito na yung kanyang Archer Queen sa may left side with Ice Golem. Ayaw pa sapaw ni C5, no? Oo, ang lala ng kalaban, puro thrower. May sunod pang match. Meron, camera on match ulit. Zeus Esports versus Crewe Esports. Yung isang match sa bracket ng Pukles Cup. Okay, log launcher yung gamit yung siege machine dito. Nice, ma-open up yung walls. Ice Golem Furnace yung laman ng CCD ni Limiel. Okay, medyo nade-delay lang yung mga throwers dito. Zoom out na natin. Kasi may nangyayari dito sa ilalim. Nagpap pala siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC na naka-Phoenix. And eto na si Dragon Duke sa may opposite side. So may access na siya dito sa may Town Hall part. Meron na lang siyang isang revive spell dito. Gumamit siya ng Invis spell dito sa Dragon Duke. Pwede na siya mag-pop ng Stun Blaster dito. Stun Blaster muna. Okay, nice. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Napakarami niya pang throwers dito. Buhay pa yung mga healers. Kaya lang, nategi na agad. Nabate! Boss! Nabati yung healers. Kakasabi ko palang, buhay yung mga healers dito. Sabay sinabugan ng multiple air bombs. At unti-unti nang nauubos yung troops dito ni Big Bingo. Teka lang, wasak din ata, sir. Buhay pa dito yung Dragon Duke.
air defense na lang yung threat dito. Wasak din. Wow. Wasak din. Makakasecure din dito ng another 3-star. Ang Lux Eterna. Grabe rin sila. Guys, hindi rin sila basta-basta talaga nagpatalo. Binigay din nila yung best nila dito sa laban na to. Legit. Good game, well played sa Lux Eterna. Nice hit from Big Bingo. 2 says washout kay Boss Charlie Mac. Grabe. Hoy, Charlie Mac. Ano, nakalaya ka na? Nakulong ka ata ng ilang linggo ah. Okay, congratulations sa PHT Esports for winning this round against Lux Eterna. Grabe. What a beautiful match. Props pa rin sa Lux Eterna. Grabe rin yung performance nila. Di rin sila basta nagpatalo dito at nakasecure din sila dito ng 2 3 stars. So, ayun, congratulations sa PHT Esports. Grabe yun, sir. Grabe. Ganda ng laban, legit. Ganda ng laban.